Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ikatatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Ilang oras na lang sisimulan na natin ang simbang gabi. At magninilay tayo at mananalangin sa panahon ng simbang gabi at sasamahan natin ang ating inang si Maria sa mga panahon na siya ay nagdala sa kanyang sinapupunan kay Jesus. Isang magandang tanong ang narinig natin mula sa Ebanghelyo. Ang tanong ay mula sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Sa pagdating ni Jesus, ito ay naging isang malaking hamon para sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Kasi noon, sila'y nangangaral at sila ang pinakikinggan at sinusunod. Sa pagdating ni Jesus, mas pinakikinggan si Jesus at sinusunod kaysa sa kanila. Kaya naging isang malaking threat itong Jesus na ito para sa mga dating nangangaral na sinusunod at pinapakinggan ng mga tao. At ngayon sa ating Ebanghelyo, sinasabi, lumapit kay Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Tinanong nila si Jesus, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Ang tinutukoy ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan ay ang mga ginagawa ni Jesus tulad ng pangangaral, ng pagpapagaling, ng pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Alam ni Jesus ang motibo nitong mga nagtatanong sa Kanya. Kaya sa halip na direktang sagutin, nagbigay rin siya ng isang tanong, isang hamon. Kung sasagutin ninyo ang aking tanong, sasagutin ko ang itinatanong ninyo sa akin. Hindi po ito isang pamimilosopo. Sa kultura ng mga Hudyo, alam nila na ang ganitong uri ng pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng tanong din ay isang katanggap-tanggap na usapan. Nagtanong ka sa akin, bago ko yan sagutin, may itatanong ako sa iyo. Kapag sinagot mo ng maayos at saka kita sasagutin. Katanggap-tanggap ang ganitong pamamaraan ng pagtatanong para sa mga Hudyo. Kaya nung tinanong si Jesus at nagtanong din si Jesus, nag-isip ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Sinabi nila sa kanilang mga sarili, kung sasabihin natin ang kapangyarihan ni Juan na mangaral ay galing sa Diyos, ganitong iisipin ng mga tao. Kapag sinabi natin galing sa tao ang karapatan ni Juan na magbinyag, ganito naman ang sasabihin sa atin ng mga tao. Para hindi sila matrap sa sagot na maaaring maging daan para sila ay mapahiya, ang sinabi nila kay Jesus, hindi namin alam. Kaya naman, ang naging sagot din ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ginagawa ko. Napakahirap kapag may mga tao na hahanap ng mali
sa kung ano ang ginagawa ng tao. Napakahirap kapag may mga nakikita ang tao at dadaanin sa pagtatanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? At kung minsan, maganda ring ibalik ang tanong, ikaw naman, ano rin ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? May karapatan ka ba talagang gawin ang mga bagay na yan? Kung pagninilayan nating mabuti ang tanong na ito at ia-apply natin sa ating buhay, matuturuan tayo nito na lumagay sa kung saan tayo dapat nandoroon. Kung minsan kasi lumalagpas tayo sa kung saan tayo dapat nandoroon. Yung tipong hindi mo na dapat responsibilidad yan, inaako mo pa. Yung tipong hindi ikaw ang dapat gumagawa niyan, pero ginagawa mo. Halimbawa, sa isang itinalaga para maging kura paroko sa isang parokya, ang kanyang karapatan ay nagmula sa obispo na itinalaga siya para pamunuan at pamahalaan ang parokya. At bilang kura paroko, siya ay nagtatalaga din ng iba't ibang mga pinuno para sa kanya-kanyang responsibilidad. Kanya-kanyang responsibilidad. Hindi pwede na ang itinalaga para mamuno sa worship ministry ay mangingialam at mangunguna sa mga gawain na dapat ang temporalities ministry ang siyang gagawa. Kapag magkakaroon ng tinatawag na overlapping of responsibilities, doon magkakaroon ng problema, di ba? Kaya magandang malinaw yung akin bang ginagawa, kanino nanggagaling ang karapatan kong gumawa nito? Talaga bang sakop pa ito ng aking responsibilidad? O baka naman ginagawa ko ang isang bagay na kung tutuusin, hindi ako ang dapat gumagawa. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Ito yung mga tanong na ibinigay kay Jesus ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. At ito rin siguro ang magandang itanong natin sa ating mga sarili. Ako bilang pari, yan bang mga ginagawa ko sa parokya ay ang mga bagay na dapat kong gawin sa parokya? At sino ang nagbigay sa akin ng karapatang gawin ito? Linawin natin sa ating mga sarili ang mga bagay na ginagawa natin para maiwasan ang problema, ang hindi pagkakaunawaan at ang overlapping ng mga gawain na sadyang iniatang at ipinagkatiwala sa atin. Amen.